ang ika-33 kabanata ng El Filibusterismo, ang huling matuwid. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw. Abala si Simeon buong umaga sa paghahanda ng kanyang mga armas at alahas. Ang kanyang mga kayamanan ay nakatago sa isang maletang asero na may mga pulseras at alpiler na nakalabas, tila mga regalo na. Nais na niyang lisanin ang Kapitan General na nagpasya ng tumanggi sa kanyang panunungkulan dahil sa takot na mapaulaan ng mga tao. May mga mapang-uyam na nagsasabi na si Simeon ay hindi magtatagumpay kung wala siyang tatagatang kilig. Lalo na't ang papapalit na general ay isang huwarang tao na maaaring ipasauli ang mga kayamanan ng Simeon. Habang ang mga Indio ay naniniwala na si Simeon ay isang demonyo, pinapahiwatig ng mga tao ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Sa hapon, si Simeon ay nagbigay ng utos sa kanyang katulong na papasukin si Basilio, isang binatang nagbago ng husto. Pagdating ni Basilio, kitang-kita ang kanyang matinding pagbabago, humpak na pisngi, gusot na buhok, at mga mata na may kakaibang kislap, tanda ng mga dinanas niyang hirap at takot. Si Basilio ay nagsalita ng may kabigatan at nagsabi ng mga salitang nagpahayag ng kanyang galit at panghihinayang sa mga pagkakamali sa nakaraan, tulad ng pagkamatay ng kanyang kapatid at ang paghihirap ng kanyang ina. Sinabi niya na nagkamali siya sa pagtanggi kay Simeon at sa hindi pagsali sa mga balak nitong himagsikan. Si Simeon, na tila natagpuan ng kanyang hinahanap, ay nagpasalamat kay Basilio at nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Inilahad ni Simeon ang kanyang mga plano para sa isang himagsikan na nagmumula sa mga tao sa ilalim, sa mga mahihirap at mga walang laban sa lipunan. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa mga kabiguan sa nakaraan at sinabi niyang hindi na siya nakikinig sa mga duwag at makasariling tao. Binigyan siya ng lakas ng loob ni Basilio upang muling magpatuloy sa kanyang mga plano. Inanyayahan ni Simeon si Basilio na sumama sa kanyang laboratorio kung saan ipinakita niya ang isang kakaibang lampara na naglalaman ng nitroglycerin, isang uri ng dinamita. Ang lampara ay isang espesyal na bomba na magiging instrumento ng kanyang paghiganti laban sa mga taong gumamit at nagsamantala sa mga mahihirap. Pinili ni Simeon na gamitin ang lampara sa isang piging na magiging sanhi ng isang malaking pagsabog sa sandaling magtagpo ang mga elemento nito. Pinayuhan ni Simeon si Basilio na gamitin ang natutunan niya sa pamamagitan ng armas at magsimulang magtulungan upang magpatuloy ang kanyang mga plano. Ang pagsabog ay magiging senyalis ng pagpapasimula ng isang rebelyon mula sa mga mahihirap laban sa mga nasa kapangyarihan. Nang ang mga kawal at mga mahihirap ay magsasanib pwersa, tiyak na babagsak ang kasalukuyang sistema. Dahil sa hindi maipaliwanag na takot at paghihinayang, si Basilio ay nagkaroon ng malalim na pagdinilay at nag-isip kung tama ba ang lahat ng ito. Naisip niya na kahit gaano pa kasama ang sistema, ang pumatay ng mga tao, lalo na kung sila ay hindi makatarungan, ay hindi kailanman magiging tama. Walang sinuman ang may karapatang magtakda ng buhay o kamatayan ng ibang tao at sa Diyos lamang ang karapatang magpasya sa mga bagay na ito. Gayunpaman, ang walang awang pananaw ni Simeon ay nagbigay daan sa mas malalim na pagkakaintindi ni Basilio sa paghihirap ng mga mahihirap at ang kanilang pangangailangan na magsikap para sa mga mabuting buhay. Ipinakita ni Simeon ang kanyang matinding paninindigan na para bang siya na lamang ang may kakayahang magtakda ng tunay na katarungan at kapangyarihan. Nagbigay si Simeon ng baril kay Basilio upang maghanda para sa kanyang mga susunod na hakbang at nagpahiwatig siya ng huling tagubilin bago maganap ang pagsabog. Si Basilio, sa kabila ng lahat ng kalituhan at takot, ay nagsimulang pagtulungan kay Simeon upang tapusin ang mga plano nitong magdudulot ng kasunod na paghihimagsik. Ang kanyang desisyon ay naging tanda ng pagyakap sa madilim na landas ng paghihiganti at paglaban sa sistemang magpapahirap sa kanila. Ang mahalagang konsepto. Sa kabuuan, ipinapakita sa kwentong ito ang moral na dilema ni Basilio na nagtatangkang magiganti sa may mga nagkasakit sa kanya,
ngunit kinikwestiyon ang paraan ng pagkakamit ng katarungan at ang mga kahihinatnan nito sa lipunan. Si Simuon, sa kabilang banda, ay handang isakatuparan ng plano kahit na nangangahulugan ito ng maraming pagdanak ng dugo at kamatayan na nakikita niyang paraan ng pag-aayos ng isang bulok na sistema.